Nagsimula ang series kay Gunwoo, isang magaling na atleta sa boxing na nagsasanay upang ihanda ang sarili para sa paparating na laban. Siya rin ay isang magiliw at magalang na binata. Pag-uwi niya, narinig niya ang kanyang ina na may kausap sa telepono upang humingi ng palugit para sa renta sa kanyang tindahan. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, ang kanyang ina ay umuupa ng isang karinderya upang suportahan sila. Dahil dito nagsasanay ng mabuti si Gunwoo, upang manalo sa laban at dahil na rin sa perang mapapanalunan. Samantala sa ibang lugar, pinag-uusapan ng tatlong opisyal ng gobyerno ang pagtatayo ng isang gusali na naantala dahil sa COVID pandemic, na nagresulta sa pagkalugi ng isang construction company. Ilang sandali pa, isang lalaking nagngangalang Kim Mayong-hil ang nakiisa sa pulong. Gusto niyang mag-invest para matapos na ang pagpapatayo ng gusali, na napapabalitang isang luxury hotel. Ibinahagi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang investment business, na ilang dekada na niyang ginagawa. Sa kalaunan ay sumang-ayon silang tumanggap ng 100 bilyong won na pautang mula kay Kim Mayong-hil, at sumang-ayon sa kanyang mga tuntunin, isa na rito ang magtayo ng maliit na kasino sa itaas na palapag ng gusali. Ito ay labis na nagpasaya sa asawa ni Kim Mayong-hil, dahil sisimulan din niya ang isang nightlife business sa itatayo na gusali. Samantala, naghahanda si Gunwoo na lumahok sa isang pambansang boxing. Kinailangan itong idaos ng mga organizer ng tournament nang walang manunood dahil sa pandemya. Tinalo ni Gunwoo si Woo Jin gamit ang kanyang mga suntok sa tagiliran. Ang ina ni Gunwoo ay nanunood ng laban ng kanyang anak sa isang TV broadcast habang nagtatrabaho. Pagkatapos ng laban, niyaya ni Gunwoo si Woo Jin na sabay na kumain. Ayon sa kanya, sa boxing arena lang daw sila magkalaban. Sa pagkakataong iyon, tinanggap ni Woo Jin ang imbitasyon ni Gunwoo, hindi lang dahil sa gutom kundi dahil sa wala siyang pera. Hindi pa rin siya pinansin ng kanyang coach dahil natalo siya sa laban. Kalaunan ay tinanong ni Woo Jin si Gunwoo tungkol sa premyong pera mula sa laban, at sinabi ni Gunwoo na ibibigay niya ang lahat ng pera sa kanyang ina. Namangha si Woo Jin sa lakas ng kaliwang kamay ni Gunwoo. Mas lalo silang naging malapit nang malaman nilang nagmula sila sa iisang infantry sa panahon ng kanilang serbisyo militar. Nang ibinigay ni Gunwoo ang pera sa kanyang ina, naantig ang kanyang ina, na dapat gamitin ni Gunwoo ang pera para sa kanyang sarili. Si Gunwoo ay isang tapat na anak sa kanyang ina, lalo na dahil hindi niya alam ang tungkol sa kanyang ama. Sa isang partikular na gabi, nakita ni Gunwoo ang isang grupo ng mga lalaki na nakasakay sa mamahaling sasakyan na nakatambay sa tindahan ng kanyang ina. Ang mga lalaking iyon ay mga tauhan ni Kim Mayong-hil na nagbabalak ng masama. Nilinlang nila ang mga may-ari ng negosyo sa ilalim ng dahilan ng pagbibigay ng mga pautang na may pinakamababang interes. Ang kanilang layunin ay walang iba kundi ang paalisin sila, ang mga may-ari ng gusali. Nang sumunod na araw, inutusan ni Mayong-hil ang ilan sa kanyang mga empleyado na impluwensyahan ang mga may-ari o nangungupahan ng mga negosyo, kabilang ang nanay ni Gunwoo. Karamihan sa kanila ay nanghiram ng pera sa kumpanya ni Kim Mayong-hil, ang Smile Capital. Ang kumpanya ay may espesyal na programa mula sa gobyerno upang matulungan ang mga may-ari ng negosyo na naapektuhan ng pandemya. Lingid sa kanilang kaalaman, sa liham ng kasunduan, may nakalagay na statement na kailangan nilang magbayad ng administration fee para sa loan renewal na 20% kada linggo, na nakasulat sa maliliit na tala. Isang araw, nang sarado ang boxing gym, binalak ni Gunwoo na makipagkita kay Woo Jin sa kanyang tahanan. Habang hinahanap ang address ni Woo Jin, nakita niya ang isang palaboy na tila nangangailangan ng tulong matapos salakayin ng hindi kilalang tao. Pagkatapos ay hinabol ni Gunwoo ang taong iyon na babae pala. Sinabi niya na hindi siya isang kriminal, kaya hindi na kailangang makialam si Gunwoo. Ang babae ay si Hyunju, ay pumunta sa isang matandang lalaki na tinawag niyang Mr. Choi. Iniulat niya kay Mr. Choi na kipag-away siya sa isang taong hindi magbabayad ng kanyang utang. Si Mr. Choi ay isang milyonaryo na gustong gamitin ang kanyang kayamanan para makatulong sa mga taong may problema, kabilang ang pagpapahiram ng pera ng walang interes. Ayon sa kanya, ang makapagligtas ng maraming buhay sa pera na mayroon siya ay isang hindi mabibiling biyaya. Napagtanto ni Mr. Choi na ang kaligtasan ni Hyunju ay nanganganig sa pakikipagtulungan sa kanya, kaya nakipag-ugnayan siya kay Mon Guangmo upang maghanap ng mapagkakatiwalaang bodyguard para sa kanya. Samantala sa bahay ni Woo Jin, pinag-usapan ni Gunwoo at Woo Jin ang kanilang pang-araw-araw na buhay bilang walang trabaho. Pagkatapos ay inalok ni Gunwoo si Woo Jin ng pagkakataon na maging isang delivery worker. Makalipas ang isang linggo, nagsimulang mangolekta ng utang ang Smile Capital mula sa mga may-ari ng tindahan.
Ang unang tindahan na pinuntahan nila ay ang ina ni Gunwo. Kasama ang armado ng maraming bodyguard, binyantaan nila na magbabayad sila ng renewal fee kapalit ng maliit na interest rate. Napagtanto na siya ay nalinlang, sa kanyang takot at pagkabalisa, ay tinawag ang kanyang anak at hiniling na umuwi kaagad dahil maraming lalaki ang nananakot sa kanya. Nang makitang nasa panganib ang kanyang ina, binugbog ni Gunwo ang 10 bodyguard ni Kim Mayong-hil gamit ang kanyang mga kamay. Tinanong ni Gunwo ang isa sa mga bodyguard kung ano ba talaga ang gusto nila. Ilang sandali pa, dumating si Kim Mayong-hil kasama ang kanyang mga bodyguard at ipinaliwanag na nanghiram ng pera ang kanyang ina sa kanyang kumpanya. Namangha si Kim Mayong-hil kay Gunwo sa pakikipaglaban, dahil walang pang nakapantay sa lakas ng kanyang bodyguard. Sinaktan tuloy ni Kim Mayong-hil ang mukha ni Gunwo, dahil nakaramdam siya ng hiya ng doraan siya ni Gunwo sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Kaya walang magawa ang ina ni Gunwo, hindi siya makahingi ng tulong kahit kanino dahil walang tao sa shop noong mga oras na iyon. Pagkaalis ni Kim Mayong-hil, tumawag ang ina ni Gunwo ng ambulansya at dinala si Gunwo sa hospital. Mabuti na lang hindi siya gaanong nasaktan dahil sa malakas ang pangangatawan ni Gunwo. Pagkalipas ng ilang araw, sinuri ni Woo Jin ang mga papeles ng pautang at kinumpirma na nakagawa ng panloloko ang Smile Group. Gayunpaman, hindi may sumbong ni Gunwo sa pulisya ang insidente dahil malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang ina. Bagamat hindi kailanman mawawala ang mga galos sa kanyang mukha ni Gunwo. Inirerekomenda ng isang doktor si Gunwo na sumailalim sa laser treatment para mabawasan ang mga peklat sa kanyang mukha, ngunit tumanggi si Gunwo, dahil sa ngayon, ang priority niya ay bayaran ang lahat ng utang ng kanyang ina. Tinupad ni Woo Jin ang kanyang pangako na i-treat si Gunwo sa paborito niyang restaurant. Pagkatapos nilang kumain, hindi sinasadyang narinig ni Gunwo si Woo Jin na tumawag ng isang tao upang humingi ng pautang upang matulungan siya. Nang maglaon, pumunta sila sa isang loan shark na pinaniniwalaan nilang makakatulong kay Gunwo. Upang makakuha ng tulong mula sa loan shark, may isang kondisyon, si Gunwo ay kailangang sumali sa kanyang negosyo bilang isang debt collector. Parehong tumanggi sina Woo Jin at Gunwo sa kondisyon. Dahil ang trabaho ay isang hindi makatao. Sa kabilang panig sinusundan ni Hyunju ang isang may utang na nagngangalang Jae Mayong. Si Jae Mayong ay maraming utang. Pagkatapos ay nagbigay siya ng pera sa isa sa mga tauhan ni Kim Mayong-hil. Pagkatapos, ipinahayag ni Hyunju ang kanyang nalaman kay Mr. Choi, dahil naramdaman niyang may mali. Naghinala si Choi na si Jae Mayong ay gumawa ng panloloko habang ginagamit niya ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Sigurado si Choi na si Jae Mayong ay ginagamit ng loan mafia, dahil ilang dekada na ang nakalipas, may isang taong nagpatupad ng katulad na negosyo. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay tumakas sa ibang bansa, habang si Mon Guangmo hindi pa nakakahanap ng bodyguard na akma sa pamantayan ni Mr. Choi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag siya ni Woo Jin, at sa sandaling iyon, napagtanto ni Guangmo na natagpuan na niya ang tamang tao para maging bodyguard ni Hyunju. Sa tingin niya ay angkop na pamantayan si Woo Jin dahil, bukod sa pagiging isang atleta, matagal na siyang kilala ni Guangmo noong nasa militar sila. Iminungkahi ni Guangmo na pumunta sina Woo Jin at Gunwo kaagad kay Mr. Choi na kasalukuyang nangangailangan ng bodyguard. Ipinaliwanag ni Guangmo na si Mr. Choi ay pinagkakatiwalaan ng isang direktor na nagngangalang Bang Suho, na may pinakamaraming pera sa sirkulasyon sa Korea. Isinasaalang-alang na ang dalawa may magandang talento at background, sa wakas ay pumayag si Mr. Choi na kunin sila. Napagtanto ni Gunwo at Woo Jin na si Mr. Choi ay hindi basta-basta na tao. Palagi siyang napapalibutan ng mga bihasang undercover na agent. Sa mismong araw na iyon, nakuha ni Gunwo ang kanyang sweldo para sa susunod na 2 taon, dahil alam ni Choi na si Gunwo ay nangangailangan ng pera. Pagkatapos ay ibinigay ni Gunwo ang pera sa kanyang ina upang bayaran ang kanyang mga utang. Handa niyang itigil ang pangarap na maging boksingero dahil kailangan niyang magtrabaho para sa kanyang ina. Ipinahayag ni Junmin sa kanyang amo, na si Mayong-hil, na sinabing sobra-sobra ang ginawa niya kay Gunwo ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ay sinabi ni Mayong-hil na kailangan niyang maging marahas para matakot sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita si Mayong-hil sa panganay na anak ng Lil Group, si Hong Min-bum, na dati nang nakipag-deal sa kanya. Mukhang naghihinala si Min-bum sa negosyo ni Mayong-hil, at balak niyang imbestigahan ang negosyo at mga asset ng Smile Capital. Pagkatapos ng pulong, naramdaman ni Kim Mayong-hil na dapat siyang maging mas maingat, dahil si Min-bum ay maraming koneksyon sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga tagapagpatupad ng batas at mga politiko. Samantala si Gunwo, na malapit nang makilala ang babaeng kailangan niyang i-escort, na walang iba kundi si Hyunju.
Sa isang lumang bookstore, si Mr. Choi ay tila nagtatago ng maraming pera sa mga bookshelf. Nang malaman nilang may pera sa mga kahon ng libro, parehong nagulat at na-curious sina Gunwoo at Woo Jin kung bakit hindi itinatago ni Mr. Choi ang kanyang pera sa bangko. Nang makita niya ang larawan ni Hyunju, naalala ni Gunwoo na nakilala niya ito noon. Kasunod ng pagtanggi ni Hyunju na may bodyguard, nakiusap si Gunwoo sa kanyang harapan na bigyan siya ng isang buwang panahon ng pagsubok dahil kailangan niya ng trabaho para mabayaran ang mga utang ng kanyang ina. Bilang tugon, binigyan ni Hyunju ng pagkakataon si Gunwoo dahil naawa ito sa kanya. Pagkatapos ay niyaya niya si Gunwoo na kumain ng sabay. Habang nag-e-enjoy sa pagkain, sinabi sa kanya ni Gunwoo ang tungkol sa kasawian ng kanyang pamilya. Bukod sa kailangang bayaran ang utang at ang interes nito, kailangan ding mawala ng pera ang kanyang ina dahil sinira ng mga debt collector ang kanyang karinderya. Pagkatapos ay inimbestigahan ni Hyunju at Gunwoo si Jae Mayong. Ang lalaki pala ay nagpanggap na walang tirahan at gumagamit ng iba't ibang pagkakakilanlan upang makapag-loan. Kumbinsido si Hyunju na ang sindikatong ito ay inorganisa ng isang taong medyo makapangyarihan. Tila nilinlang ni Jae Mayong ang mga taong walang tirahan sa pagbibigay tulong sa kanila. Ngunit sa katotohanan, kinuha niya ang mga card ng pagkakakilanlan ng mga taong walang tirahan bilang collateral para sa utang. Hindi makayanan ang mga ginawa ni Jae Mayong na ikinasugat ng isang taong walang tirahan, tumawag si Gunwoo ng ambulansya upang agad na magamot ang mahirap. Gayunpaman, ang ginawa ni Gunwoo ay nagpagalit kay Hyunju, naisip niya na ang ginawa ni Gunwoo ay nawala sa kanya ang mga bakas ni Jae Mayong. Pagkatapos ay pinaalis ni Hyunju sina Gunwoo at Woo Jin dahil hindi nila sinunod ang kanyang mga utos, at sinira ang lahat ng kanyang mga plano na mang-alap ng ebidensya ng mga krimen ni Jae Mayong. Nagkaroon ng pagtatalo sina Gunwoo at Hyunju, dahil hindi tinanggap ni Gunwoo na sinisi siya. Ang ginawa niya ay tumulong lamang sa isang taong nasugatan. Sinabi ni Gunwoo na ang sugat sa pisngi niya, sabay bigay ng dahilan na hindi niya magawang pansinin ang taong nasugatan sa harapan niya. Kung hindi niya siya tinulungan, kung gayon siya ay kasing sama ng masasamang tao na madalas umaabuso sa mahihina. Sa kanilang pag-alis nakatanggap sina Gunwoo at Woo Jin ng mensahe mula kay Hyunju na nagsasabi na nagbago ang isip niya at pinayagan niya silang magpatuloy sa pagtatrabaho. Samantala pinuntahan ni Jae Mayong si Junmin at iniulat na binugbog siya ng dalawang misteryosong lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya na dati siyang may utang sa isang loan shark. Kinabukasan, pinag-usapan ni Hyunju at Gunwoo at Woo Jin ang plano nilang tulungan ang nagpapautang na dinaya ni Jae Mayong. Binalak nilang pilitin si Jae Mayong na ibalik ang perang hiniram niya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng kanilang plano, nagulat sila nang dumating ang kausap nila sa bookstore kasama si Junmin. Mabilis na pinatay ni Hyunju ang mga ilaw at sinara ng mahigpit ang pinto. Sigurado si Junmin na ang bookstore ay higit pa sa isang ordinaryong tindahan. Dahil ang tarangkahan nito ay gawa sa hindi masisirang bakal. Sa pagdating ni Jae Mayong at Junmin, kinailangan ni Hyunju na maging mas mapagbantay, dahil natagpuan ng Smile Capital ang kanyang tirahan. Maya-maya, pumasok si Mr. Choi at ang kanyang assistant, si Oh In Mok, at nagtanong kung ano ang nangyayari. Alam nilang may pumasok na estranghero sa kanyang tindahan. Matapos marinig ang plano ni Hyunju, pinagbawalan sila ni Mr. Choi na sundan si Jae Mayong. Sinabi ni Hyunju na ang mga pagsisikap ni Mr. Choi sa lahat ng oras na ito upang tulungan ang mga mahihirap ay magiging walang kabuluhan, dahil ang pera napunta lang sa loan shark mafia. Pagkatapos ay hiniling ni Mr. Choi kay In Mok na imbestigahan ang may-ari ng Smile Capital, si Kim Mayong-hil, na tila pamilyar sa kanya. Lalong lumalapit ang pagkakaibigan ni Gunwoo, Woo Jin, at Hyunju kahit kakakilala pa lang nila. Sinabi sa kanila ni Woo Jin na ang pinakamahalagang bagay sa isang pagkakaibigan ay ang magkaroon ng parehong layunin sa buhay. Sinabi ni Hyunju kay Woo Jin ang tungkol sa kabaitan ni Mr. Choi sa pag-ampon sa kanya noong siya ay 10 taong gulang. Sinabi ni Hyunju na si Mr. Choi ay isang mapagbigay na tao na taos-pusong tumulong sa mga mahihirap at nagkaroon ng ilang mga ampunan. Natutunan ni Hyunju ang maraming aral sa buhay mula kay Mr. Choi. Kabilang ang kanyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili at sumakay ng motorsiklo. Matapos marinig ang kwento ni Hyunju, nangako si Gunwoo na gagantihan niya ang kabaitan ni Mr. Choi para sa kanya. Isang araw, inutusan ni Mayong-hil ang kanyang alipo race, si Jang-do, na salakayin si Min-bum dahil sa pang-abala lang siya. Sa isang malapit na paradahan ng sasakyan, sinalakay si Min-bum. At binantaang itigil ang lahat ng kanyang pagsisiyasat kay Kim Mayong-hil. Lumalabas na ang dahilan kaya pinautang ni Kim Mayong-hil si Min-bum ay para kunin ang kanyang hotel at may balak siyang e-frame up siya.
Sa ibang lugar, nalaman ni Mr. Choi ang tungkol sa Smile Capital, na pinangunahan talaga ni Kim Mayong-hil na kilala niya. Si Kim Mayong-hil pala ay dating subordinate niya sa investment company na pinamunuan niya ilang dekada na ang nakakaraan. Naalala ni Mr. Choi ang kanyang nakaraan, kinailangan niyang isara ang kanyang kumpanya sa kadahilan ng inilihim niya. Gayunpaman, kahit na kailangan niyang isara ang kumpanya, binigyan pa rin niya ang kanyang mga empleyado ng kanilang taunang sweldo at severance pay. Plano talaga ni Kim Mayong-hil na pagnakawan ng opisina ni Mr. Choi kasama ang isang kakilala, na walang iba kundi si Bum. Ang kanyang pagkakanulo ay nahuli ni Mr. Choi, ngunit sa puntong iyon, hindi niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa lakas ni Bum. Walang kahirap-hirap, hinagis siya ni Bum mula sa isang mataas na gusali. Mula noon, si Choi ay dumaranas ng paralysis. Nakuha ni Mayong-hil ang lahat ng pera sa safe, kasama ang 10-10 bilyong dolyar na halaga ng mga tala sa utang. Pagkatapos ay sinunog niya ang opisina. Matagal bago gumaling si Mr. Choi. Dahil muntik na siyang mamatay. Makalipas ang ilang taon, lumayo siya mula sa negosyo ng pautang, at sa tulong ni Oinmak. Nakatuon siya sa humanitarianism kasama ang mga natitirang asset na mayroon siya. Samantala, nakatakas sina Kim Mayong-hil at Bum. Armado ng mga utang na kanyang ninakaw, tinipon ni Mayong-hil ang mga utang ng mga may utang kay Mr. Choi. At doon nagsimulang mag-ipon at lumago ang kanyang kayamanan. Hiniling ni Mr. Choi kay Hyun-joo na huwag makipag-ugnayan kay Jae Mayong, at hiniling din niya sa kanya na alisin agad ang pera sa bookstore. Nais niyang mamuhay ng mapayapa habang siya ay tumatanda. Maliban doon, marami pa siyang mga bagay na kailangan niyang ibigay kay Hyun-joo. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Kim Mayong-hil ang lahat ng kanyang mga kayamanan ang ginto kay Bum sa isang lihim na lugar. Ang ginto ay gagamitin kung hindi magiging maayos ang kanyang negosyo sa Korea. Nangako siya kay Bum ng marangyang buhay, tinatrato niya si Bum bilang kanyang nakababatang kapatid. Samantala nang hina si Hyun-joo nang malaman niya ang bilang ng mga biktima ni Jae Mayong. Kasama sina Gun-woo at Woo-jin, nais nilang hulihin si Jae Mayong, kahit na sinabihan sila ni Mr. Choi na huwag. Kinagabihan, bumalik sila para bantayan ang base ni Jae Mayong, ngunit sa kasamaang palad, na-set up sila ni Jae Mayong. Nakipag-ugnayan siya kay Jungmin para ihanda ang mga gangster. Pumasok sina Gun-woo at Woo-jin sa bitag ni Jae Mayong sa isang gusali, at pareho silang inatake ng mga gangster. Nang mapagtantong nasa panganib ang dalawa niyang kaibigan, tinawagan kaagad ni Hyun-joo si Mr. Choi. Nang walang pagdadalawang isip, inutusan ni Mr. Choi ang dalawa sa kanyang pinakamagaling na tauhan na iligtas sila. Habang sina Gun-woo at Woo-jin ay nakikipaglaban sa mga gangster na ipinadala ni Junmin. Sinubukan din ni Hyun-joo na tumulong sa abot ng kanyang makakaya, armado siya ng stun gun na lagi niyang dala kahit saan siya magpunta. Ang isa pang lalaking itinalaga ni Mr. Choi na nagngangalang Lee Do-yong, ay dumating sa gusali, ngunit pinili niyang umalis matapos malaman na nagawa ni Gun-woo at Woo-jin na talunin ang kanilang mga kalaban. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Gun-woo ng tawag mula sa kanyang ina, at sinabi nito sa kanya na ligtas siya at kasalukuyang nasa bahay ni Mr. Choi. Pagkatapos ay pinaalalahanan sila ni Mr. Choi na huwag kumilos ng mag-isa, dahil ang labang ito ay may kinalaman sa isang malaking sindikato, at mahal na mahal niya si Hyun-joo, at ayaw niyang masaktan siya. Pagkatapos ay inutusan ni Mr. Choi si Hyun-joo na maghanap ng ligtas na lugar para sa ina ni Gun-woo dahil hindi naligtas ang kanyang bahay. Pagkatapos ay ipinagkatiwala ni Mr. Choi ang mga kapakanan ni Kim Mayong-hil kina Yang-jung at Do-yong. Kinabukasan, binisita ni Kim Mayong-hil ang mga sugatang gangster, kasama ang gang ni Jae Mayong sa hospital. Base sa kanilang testimonya, kumbinsido si Kim Mayong-hil na ang umatake sa kanila ay isang taong bihasa sa paggamit ng butcher knives. Pagkatapos ay nakipagpulong siya sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, sina Junmin, Jang-do, at Bum. Naniniwala si Mayong-hil na ang lalaking nangharas sa kanya ay ang kanyang kaaway noon pa, na hindi niya napatay. Naalala niya tuloy si Yang Jun, isang napakadulas at napakahusay na tao na kinatatakutan din ng mga gangster. Sigurado rin siyang may kinalaman kay Mr. Choi ang babaeng nasangkot sa away kagabi. Pagkatapos ay inutusan ni Kim Mayong-hil sina Jang-do at Bum na bantayan ang bookstore, na pinaniniwalaan niyang ginagamit bilang money vault. Si Yang Jun ay araw-araw, namamahala ng sashimi restaurant na itinatag ni Mr. Choi. Noong araw na iyon, sinabi niya sa kanyang kaibigan na magbabakasyon muna siya dahil sa isang mahalagang gawain. Siya ang berdugo na pinagkakatiwalaan ni Mr. Choi mula nang itatag niya ang kumpanya ng pamumuhunan. Pinuntahan ni Yang Jun ang kanyang kasama, si Lee Do-yong, upang talakayin ang kanilang planong sirain ang Smile Capital sa utos ni Mr. Choi.
Matapos suriin ang background ng lahat ng mga confidants ni Mayong Hill, nagsimula silang gawin ang kanilang plano. Samantala, pumayag si Mr. Choi na ilipat ang lahat ng pera sa loob ng bookstore at inutusan si Hyunju na gawin iyon dahil kaunti lang ang oras nila. Kinabukasan, nagsimulang mag-imbestiga sina Duyong at Yang Jun sa tirahan ni Kim Mayong Hill. Samantala, sa kabilang banda, sinimulan na rin ni Hyunju na ihanda ang mga kahon na kailangan para makapag-impake ng bilyon-bilyong dolyar mula sa bookstore. Sa kasamaang palad, nang hindi nila namamalayan, sinusundan sila ni Jang Do at Bam. Dahil sa malaking halaga ng pera na kanilang dadalhin, nagkusa sina Gunwoo at Woo Jin na sumakay ng trolley papunta sa cellar, at ginamit ni Bam ang pagkakataon para patumbahin sila. Mula sa monitor ng CCTV, nakita ni Hyunju ang isang taong kainahinala, at nagpasya siyang puntahan ang kanyang dalawang kaibigan. Sa kasamaang palad, pinalo ang ulo ni Hyunju dahilan para matambo siya. Sa bodega, inilabas ni Gunwoo at Woo Jin ang lahat ng kanilang kakayahan sa boxing laban kay Bam. Suntok ng suntok, tinutukan nila si Bam, pero parang walang kabuluhan ang kanilang ginagawa, mahirap na patumbahin si Bam. Hindi maiiwasan, kailangan nilang dalawa na humanap ng ibang diskarte. Muntik nang mapatay ng pala si Woo Jin, ngunit sa kabutihang palad ay nahanap ni Gunwoo ang mahinang parte ni Bam, ang kanyang tainga. Sa wakas ay nagawa nilang patumbahin si Bam. Itinalis siya ni Woo Jin gamit ang isang random na item na nakita niya at iniwan siya sa bodega. Sa wakas ay nabawi ni Hyunju ang kanyang gamit bago siya nagawang kidnapin ni Jang Do. Sinubukan niyang lumaban kahit nakakaf ang mga kamay. Sa kanyang kakayahang gumamit ng baton, nagawa niyang masugatan si Jang Do, at pinusasan ang kanyang mga kamay sa isang bakal na tubo. Makalipas ang ilang sandali, nakatakas si Jang Do, at nang malaman ni Hyunju na nakatakas si Jang Do, sinubukan niyang pabilisin ang proseso ng paglilipat ng pera dahil nag-aalala siyang maghanap ng backup si Jang Do. Tinawagan ni Jang Do si Kim Mayong Hill at kailangang pumunta kaagad sa hospital. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kim Mayong Hill, sinabi na kailangan niyang lutasin ang gulo. Lalong sumama ang loob ni Kim Mayong Hill na walang balita tungkol kay Bam. Pinilit ni Jang Do na tiisin ang sakit. Ayaw niyang mawalan ng buhay dahil sa hindi pagiging mahusay sa kanyang trabaho. Pagkatapos mailipat ang lahat ng pera sa kotse, hiniling ni Hyunju kay Gunwoo na mag-drive. Nagawa rin ni Hyunju na ilipat ang lahat ng laman ng safe, na naglalaman ng ginto at mga stock ng dolyar. Kasabay nito, nakipagkita si Jang Do sa mga gangster upang puntahan ang locus yun ng bookstore. Pinalibutan nila si Hyunju, na bitbit ang lahat ng pera ni Mr. Choi. Sinabi ni Hyunju kay Gunwoo na manatili sa likod ng kanyang sasakyan, anuman ang mangyari. Pagkatapos dumaan sila sa backdoor upang maiwasan ang mga gangster. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa bigat ng sasakyan, hindi mapabilis ni Gunwoo ang sasakyan. Paulit-ulit na binangga ni Jang Do ang sasakyan ni Hyunju, ngunit kalaunan nagawa ni Hyunju ang matinding pinsala sa sasakyan ni Jang Do. Nang makarating sila sa isang lagusan, sinubukan ni Hyunju na harangin ang sasakyan ng mga gangster na malapit nang mag-overtake sa sasakyan ni Gunwoo. Wala siyang pakialam na nawasak ang kanyang sasakyan upang mapataob ang sasakyan ng kanyang kalaban. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay panatilihin ang tiwala ni Mr. Choi. Dahil ang kanilang sasakyan ay ganap na nawasak, sina Hyunju at Woo Jin ay umalis sa kotse at pagkatapos ay naglakad habang may bitbit na mga bag na naglalaman ng 10-10 kilo ng purong ginto. Kinailangan ni Gunwoo na iwan ang ilang kahon ng pera para makasakay sina Woo Jin at Hyunju sa kanyang sasakyan. Matapos makatakas sa mga gangster, bumalik sila sa bahay ni Mr. Choi. Humingi ng paumanhin si Hyunju kay Mr. Choi dahil hindi niya nadala ang lahat ng laman ng safe. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Choi na ang kanilang kaligtasan ay higit na mahalaga. Sa harap ni Mr. Choi, sinubukan ni Hyunju na itago ang sakit sa buong katawan dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang lolo. Habang nagkamalay si Bam at nagawa niyang makawala, pagkatapos ay nagtungo siya sa hospital para sa paggamot. Matapos masuri, sinabi ng doktor na si Bam ay may pinsala sa kanyang eardrum. Gustong tingnan ni Kim Mayong Hill ang plaka ng sasakyan na may dalang pera mula sa bookstore para malaman kung sino ang nasa likod nito. Maswerte si Mr. Choi at nagpasalamat kay Gunwoo at Woo Jin. Dahil nandyan sila, naging mas masaya ang mga araw ni Hyunju. Sinabi ni Mr. Choi na bayad na si Gunwoo sa lahat ng kanilang utang. Kaya hindi na kailangan ni Gunwoo na magtrabaho bilang bodyguard. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mr. Choi na tutulungan niya si Gunwoo at ang kanyang ina na magtayo ng cafe sa ibang lungsod. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni Gunwoo ang alok at nakiusap siyang mapasama sa laban kay Kim Mayong Hill. Gusto niyang suklian ang kabutihan ni Mr. Choi hanggang sa huli.
Kinabukasan, pumunta sina Gunwo, Woojin, at Hyunju sa imbitasyon sa hapunan ni Yang Jun, na dinaluhan din ni Duyong. Sa totoo lang, hindi sang-ayon si Duyong na masangkot sina Gunwo at Woojin sa bagay na ito. Dahil maaari itong masira ang kanilang reputasyon bilang mga atleta. Gayunpaman, nang makita ang malakas na determinasyon ni Gunwo at Woojin, sa wakas ay pumayag si Duyong na pasamahin sila sa misyon. Sina Duyong at Hyunju ang namamahala sa pagpapaalis kay Junmin, habang hahanapin ni Yang Jun at ng dalawang boksingero si Jang Du, na naiulat na nasa hospital. Bago nila simulan ang kanilang misyon, binigyan ni Yang Jun sina Gunwo at Woojin ng maikling pagsasanay sa mga diskarte sa kutsilyo. Habang nakakuha din si Hyunju ng bagong motorsiklo na angkop sa kanyang mga pangangailangan. Sinanay ni Duyong ang lakas ng kanyang kamay na gumamit ng club habang nakasakay sa motorsiklo pagkatapos. Pagkatapos dumating sina Gunwo, Woojin, at Yang Jun sa hospital. Nagkataon na nakita ni Yang Jun si Jang Do sa sandaling iyon, at agad niya itong kinaladkad palabas ng elevator. Lumaban si Jang Do, at sa kalagitnaan ng laban nila kay Jang Do, may dumating na lalaki para tulungan si Jang Do, kaya kinailangan din nilang labanan siya. Sa huli, nakuha nila si Jang Do at dinala sa bodega. Samantala, sa ibang lugar, sa parking lot, nagawang patumbahin ni Duyong at Hyunju si Junmin. Ang kaguluhan sa hospital ay nagpagalit kay Kim Mayong-hil, dahil nanganganib ang kaligtasan ng kanyang mga pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang CCTV para malaman kung saan si Jang Do. Gayunpaman, ang intensyon ni Mayong-hil na suriin ang CCTV ay nagkaroon ng mga hadlang. Kaya kinailangan niyang pagbantaan ang isang pulis na tulungan siya. Binantaan niya ang isa sa mga pulis, na nagkataong kamag-anak ni Hong Minbom na nagngangalang Min Gangyong. Binigyan ni Mayong-hil si Gangyong ng 3 oras para matuntan ang lokasyon ng mga hinihinalang may-ari ng sasakyan at motorsiklo. Binyantaan niya si Gangyong sa pagsasabing ikakalat niya ang masasamang video ni Hong Minbom, na tiyak na magpapabagsak sa presyo ng stock ng Lil Group. Si Choi nagtungo sa hideout upang tanungin si Jang Do tungkol sa negosyo ni Mayong-hil. Inihanda ni Gunwo at Woojin ang solusyon sa asin-ayon sa utos ni Yang Jun. Kasunod ng pagpapahirap na dinanas niya, sa wakas ay sumuko si Jang Do at handang sabihin ang lahat. Nangako rin si Choi na ipapadala siya sa ibang bansa at ginagarantiyahan ang kanyang buhay. Natitiyak niyang hindi na maliligtas ang buhay ni Jang Do kapag hindi na siya kailangan ni Mayong-hil. Inihayag ni Jang Do ang lahat ng kasamaan ni Mayong-hil. Hindi lang siya ordinaryong loan shark. Sa lahat ng oras na ito, si Jang Do ang namamahala sa pagtiyak sa iligal na gawain ng kanyang amo na hindi ma-detect ng mga pulis. Tila, si Mayong-hil ay nag-iingat ng mga record ng mga iskandalo ng 12 ng mga opisyal at negosyante. Wala pang nanggahas na sumalungat sa negosyo ng Smile Capital sa ngayon. Ang lahat ng data ay iniimbak ni Kim Mayong-hil sa isang high-tech na safe sa kanyang silid. Napagtanto ni Mayong-hil na maaari din siyang i-drag ng data sa bilangguan, kaya gumawa siya ng isang sopistikadong device sa kanyang safe. Pagkatapos ay tinanong ni Mr. Choi kung saan itinatago ni Mayong-hil ang ninakaw na ginto, ngunit inamin ni Jang Do na wala siyang alam tungkol dito, si Bom lang ang nakakaalam nito. Ilang sandali pa, nagtipon ang lahat sa tirahan ni Mr. Choi. Noong gabing iyon, sabay silang nag-inuman habang nag-istretahiya para mahuli si Kim Mayong-hil. Nalaman rin ni Yang Jun na may asawa na si Duyong at malapit ng maging ama. Tila sinasadya ni Duyong na hindi sabihin kay Yang Jun ang tungkol dito dahil sigurado siyang hindi siya isasama ni Yang Jun sa misyong ito kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pamilya. Samantala natunto ni Gangyong ang lokasyon kung saan si Jang Do. Sa sandaling ibinigay ni Gangyong kay Mayong-hil ang eksaktong pinpoint, pinakilos niya ang 12 ng mga gangster sa lokasyon. Gayunpaman, nang dumating ang mga gangster sa bodega, wala itong laman, wala silang nakitang tao. Nahanap nila ang pagkakakilanlan ni Duyong at kung saan siya nakatira. Sa kalagitnaan ng gabi, ang asawa ni Duyong ay nakarinig ng katok sa pinto, at isang lalaki na nagsasabing gusto niyang suriin kung may mga tagas ng tubig. Nang marinig ito ni Duyong, naghinala siya. Agad niyang pinakiusapan ang kanyang asawa na tumawag ng pulis at magtago habang sinubukan niyang harangan ang lahat ng pinto at bintana. Sa kasamaang palad, isang gang ng mga gangster ang nagawang pasukin ang kanyang bahay sa pamamagitan ng pagsira sa bintana. Nagbanta si Kim Mayong-hil na papatayin ang asawa ni Duyong kung hindi nito sasabihin sa kanya kung nasaan sina Yang Jun at Mr. Choi. Sa huli, si Duyong ay pinatay ni Kim Mayong-hil. Sa bahay ni Mr. Choi, ang lahat ay nasa masayang mood, dahil hindi pa nila nalaman ang mga kalunos-lunos na pangyayari na nangyari kay Duyong.
Nang umagang iyon, hiniling ni Mr. Choi kina Hyunju at Gunwoo na dalhin ang ina ni Gunwoo sa orphanage para makatulong ito sa pag-aalaga ng mga bata doon. Pagkaalis ni Hyunju, Gunwoo, at kanyang ina, tanging sina Mr. Choi at Woo Jin lang ang nasa bahay dahil kailangan ding umalis ni Yang Jun para buksan ang kanyang restaurant. Pagpasok sa kanyang restaurant, nadatnan ni Yang Jun si Mayong Hil na naghihintay sa kanya, at hindi niya inaasahan na mahahanap siya nito ng ganoon kabilis. Nakahanda si Mayong Hil na may mga sandatas sa magkabilang kamay, at hindi maiiwasan ang away ng dalawa. Si Mayong Hil ay sadyang dumating ng mag-isa sa pagkakataong ito at hindi pinakilos ang kanyang mga tauhan dahil gusto niyang harapin si Yang Jun sa kanyang sariling paraan. Pagkatapos ng matinding labanan, namatay si Yang Jun sa mga kamay ni Kim Mayong Hil. Dumating ang convoy ng 12-12 ng gangster sa tirahan ni Mr. Choi, at madali silang nakapasok sa bahay. Mabilis na napagtanto ni Woo Jin na napapalibutan sila. Nang malapit ng kunin ni Mr. Choi ang baril sa kanyang silid, isang gangster leader ang sumalakay kay Woo Jin at paulit-ulit na hinampas ang kanyang katawan sa sahig. Kasunod ng pag-atake, nagtamo si Woo Jin ng saksak sa kanyang tiyan. Hindi rin gaanong nakatulong ang baril na ginamit ni Mr. Choi dahil sa dami ng mga gangster. Nagawang patumbahin ni Bomb si Mr. Choi. Maya-maya, dumating si Kim Mayong Hil na may dalang dalawang lalagyan ng gasolina. Balak niyang sunugin ang bahay ni Mr. Choi, ngunit bago niya ginawa, kumuha siya ng kutsilyo na ginamit ni Mr. Choi sa paghiwa sa kanyang mukha ilang dekada na ang nakararaan. Nang makita ni Mayong Hil ang malawak na bukas na safe, pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng pera ni Mr. Choi. Laking gulat ni Gunwoo at Hyunju nang makitang nasusunog ang bahay ni Mr. Choi sa kanilang pagbabalik. Binuhat ni Gunwoo si Woo Jin palabas at dinala sa hospital. Habang ang mga luha ni Hyunju ay bumuhos nang makita niya si Mr. Choi na nakahiga sa may lupa. Nahihirapan ang mga doktor sa operasyon kay Woo Jin, nakiusap si Gunwoo sa nurse na kunin ang dami ng kanyang dugo gaya ng kailangan ni Woo Jin para mailigtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Ang matinding kalungkutan ni Hyunju sa pagkawala ng isang lolo na laging nag-aalaga sa kanya at nagmamahal sa kanya. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, sa wakas ay nakuha ni Gunwoo ang magandang balita na naging maayos ang operasyon ni Woo Jin at dinadala na siya ngayon sa ward para maobserbahan. Makalipas ang ilang buwan, ganap na gumaling si Woo Jin. Pareho silang umalis sa Seoul at nanirahan sa kanayunan kasama si Oh In-mak. Araw-araw, nagpatuloy sila sa pagsasanay sa pisikal at mental para sa isang layunin, upang labanan si Kim Mayong Hil at ang kanyang mga alipors. Tutol si Oh In-mak sa plano nilang bumalik sa Seoul, kung isa sa alang-alang na dalawa ang ginawa ni Mayong Hil sa kanila. Naniwala si Gunwoo na kaya niyang talunin si Kim Mayong Hil. Isang araw, habang bumibisita sa puntod ni Mr. Choi, nakatanggap si In-mak ng sulat mula kay Hyunju. Sa kanyang sulat, sinabi ni Hyunju na siya ay kasalukuyang nasa Roma. Nagpasya siyang umalis dahil hindi niya maatim ang palaging iniisip ni Mr. Choi kung magpapatuloy siya sa pananatili sa Korea, at upang mabawasan ang kanyang kalungkutan. Naisip niya na mas mabuting umalis siya hanggat maaari. Makalipas ang ilang araw, nagbigay si Oh In-mak ng isang malita ng pera kina Gunwoo at Woo Jin. Ang pera ay ang huling reserbang pondo na iniwan ni Mr. Choi. Inaasahan ni In-mak na matuklasan ni Gunwoo at Woo Jin ang mga krimen ni Kim Mayong Hil. Kinabukasan, dumating si Gunwoo at Woo Jin sa Seoul. Pagkatapos ay nanatili sila sa isang maliit na boarding house na pag-aari ng apo ni Oh In-mak na si Damin. Sinabi sa kanila ni Damin na sa basement ay may isang kotse na binili ni Oh In-mak upang suportahan ang kanilang plano. Sinimulan ni Gunwoo at Woo Jin ang kanilang plano sa pamamagitan ng pangangalap ng suporta mula sa mga nagpapautang na niloko ni Jae Mayong. Ngunit karamihan sa kanila ay mas piniling ibigay ang kanilang pera kaysa ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa kabilang banda, ang banta ng pagkabangkarote ay bumabagabag din kay Gwangmo, na nalinlang ng Smile Capital Group. Si Gwangmo ay pinangakwa ng mga pondo mula sa pagbebenta ng mga bond, ngunit sa huli ay kinasuhan siya ng pagbabayad ng multa dahil sa pagkabigo sa transaksyon ng bond. Bilang resulta ng hindi pagbabayad ng multa sa loob ng tinukoy na panahon ng Smile Capital, binugbog siya ng mafia mula sa Smile Capital at hinalughog ang kanyang opisina. Tila, hindi alam ni Gwangmo ang tungkol sa pagkamatay ni Mr. Choi, at ang balita ng kanyang pagkamatay ay nakonsensya siya dahil hindi niya nagawang suklian ang lahat ng kabutihan ni Mr. Choi. Nakipagkita si Gunwoo at Woo Jin kay Jae Mayong na nagtatrabaho pa rin para kay Kim Mayong Hil. Ang target ni Jae Mayong ay hindi na ang mga walang tirahan kundi ang mga may kapansanan. Nang mahuli siya ni Gunwoo at Woo Jin, napagtanto ni Jae Mayong na hindi siya mananalo laban sa dalawang boksingero na ito, at sa huli, inihayag niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa negosyo ni Kim Mayong Hil.
na kasalukuyang pinamamahalaan ni Jungmin. Ibinunyag ni Jae Mayong na nagpapatuloy pa rin ang hidwaan ni Kim Mayong-hil at Hong Min-bum dahil hindi pa inaprubahan ng grupong Lila ang pagtatayo ng kasino. Dahil hindi niya makuha ang contact information ni Hong Min-bum, nagpadala si Woo Jin ng mensahe kay Hong Min-bum sa pamamagitan ng kanyang social media account. Sa panahong ito, pinagbantaan pa rin ni Kim Mayong-hil si Hong Min-bum dahil ayaw niyang pumirma sa isang contract letter na naglalaman ng pagbabalik ng $100 billion loan at interest. Walang magawa na si Hong Min-bum dahil natatakot siyang lumabas ang kanyang makukulit na video. Isang gabi nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing tutulungan siya na labanan si Mayong-hil. Sinabi rin ng taong iyon na alam niya kung saan itinatago ni Kim Mayong-hil ang mga video file ng lahat ng kanyang mga biktima. Ang pinsan ni Hong Min-bum, na isa ring pulis, si Gang Yong, ay nag-set up ng meeting ni Gunwoo, Woo Jin, at Hong Min-bum sa isang bar. Si Gunwoo, na hindi umiinom ng mga inuming nakalalasing, sa wakas ay tinanggap ang imbitasyon ni Hong Min-bum na uminom upang magkaroon ng tiwala sa pagitan nila. Ipinahayag ni Hong Min-bum ang kanyang kawalan ng pag-asa na hindi niya kayang labanan si Kim Mayong-hil. Pagkatapos ng pulong na iyon, nagsimulang maniwala si Gang Yong na mabubuting lalaki sina Gunwoo at Woo Jin. Kinabukasan, naghanda pa si Woo Jin ng almusal para sa lahat. Ibinahagi ni Gunwoo ang lahat ng kanyang mga plano laban kay Kim Mayong-hil. Pagkatapos ay humingi sila ng tulong sa isang computer expert mula sa pulisya para i-hack ang telepono ni Kim Mayong-hil upang magpatakbo ng app dito, para ma-activate nila ang feature na automatikong pagsira sa safe ni Kim Mayong-hil. Pagkatapos ay ipinakilala ni Gang Yong ang kanyang koponan kina Gunwoo at Woo Jin, at napagkasunduan nilang tuparin ang kanilang misyon sa araw ng contract signing sa pagitan nina Hong Min-bum at Kim Mayong-hil. Sa araw ng contract signing, sinabi ni Hong Min-bum na pipirmahan niya ang kontrata kung papayag si Kim Mayong-hil na tanggalin ang kanyang masasamang video. Walang magawa si Kim Mayong-hil dahil sa CCTV surveillance ang buong meeting room. Sa sandaling ibinigay ni Mayong-hil ang kanyang telepono, inactivate ni Hong Min-bum ang wifi sa telepono ni Kim Mayong-hil upang mahak ito ng cyber team. Hindi rin nagtagal, sa wakas ay nahanap na rin nila ang safe na app at naon ang system, kaya nasunog ang safe sa bahay ni Mayong-hil. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Hong Min-bum, nakalaya na siya sa banta ni Kim Mayong-hil. Nangako si Gang Yong kina Gunwoo at Woo Jin na ilalagay niya si Kim Mayong-hil sa kulungan. Salamat sa kanilang kontribusyon sa pag-alis ng video, inalok ni Hong Min-bum si Gunwoo ng laser surgery upang alisin ang mga peklat sa kanyang mukha, ngunit muling tumanggi si Gunwoo na magpa-laser surgery. Tulad ng sinabi niya na salamat sa peklat sa kanyang mukha, marami siyang nakilalang mahuhusay na tao. Pagkatapos ng kanilang unang matagumpay na misyon, nagpatuloy sina Gunwoo at Woo Jin sa kanilang susunod na misyon. Iimbestigahan nila si Bum, ang pinagkakatiwalaang bodyguard ni Kim Mayong-hil. Si Bum lang ang taong nakakaalam kung saan itinago ni Kim Mayong-hil ang kanyang ginto. Pagdating sa kanyang bahay, naamoy ni Mayong-hil ang isang sunog na amoy, at nang tingnan niya ang kanyang safe. Lahat ng mahahalagang file na mayroon siya ay nasunog na. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Mayong-hil sa isang pulis na nagngangalang Jaemin, na nagtatrabaho sa kanya. Inutusan ni Kim Mayong-hil si Jaemin na hanapin ang mga nagtrabaho para kay Mr. Choi, at hiniling din niya sa kanya na subaybayan si Oh In-mak. Pagkatapos, sinabi ni Mayong-hil sa kanyang asawa na mayroon pa rin siyang backup na mga video ng iba pang mga opisyal at naplano niyang bantaan muli si Hong Min-bum sa tamang oras. Sinimulan ni Kim Mayong-hil ang kanyang paghihiganti. Inutusan niya ang ilang gangster na hanapin si Oh In-mak. Matapos tanungin ng ilang tao, mula sa mga supermarket hanggang sa mga nagbebenta ng bigas, sa wakas ay natagpuan ng mga gangster ang bahay ni Oh In-mak. Pagkatapos ay dinala nila siya sa Seoul. Ang balita ng pagkidnap ni Oh In-mak ay nakarating kay Gunwoo, at hiniling ng mga kidnapper kay Gunwoo na pumunta sa isang abandonadong mall sa lugar ng Incheon. Pinagbawalan din siya ng mga kidnapper na magsumbong sa pulisya. Si Damin, na nalaman din na kidnap ang kanyang lolo, ay nagpa siya na sumama kina Gunwoo at Woo Jin. Si Damin, na isa ring magaling na mamamana, ay gustong tumulong sa kanila na iligtas ang kanyang lolo. Para iligtas si Oh In-mak, humingi ng tulong si Woo Jin sa kanyang senior, walang iba kundi si Mon Gwangmo. Bagamat hindi pa gumagaling ang kanyang pinsala sa kamay, naramdaman ni Gwangmo na kailangan niyang ibalik ang kanyang pabor kay Oh In-mak. Pagdating nila sa gusali, hinati-hati nila ang kanilang mga gawain. Papasok sina Woo Jin at Gunwoo sa pintuan ng lobby, habang papasok sina Gwangmo at Damin sa pintuan ng parking lot para makita nila si Woo Jin mula sa itaas. Nagsimula ang laban nang magbigay si Bum ng hudyat na pabagsakin sina Gunwoo at Woo Jin. Sa tatlong suntok, isa-isang nagawa ni Gunwoo na patumbahin ang kanyang mga kalaban.
Mula sa itaas, ginamit ni Damin ang kanyang palaso. Sinubukan ng pinuno ng mga gangster na pigilan si Damin, buti na lang at napigilan siya ni Guangmo. Naging matinding away ng dalawa. Ang gangster leader, na dating MMA fighter, ay nagawang talunin si Guangmo, buti na lang at dumating si Wu Jin para tulungan siya. Sa kabilang banda, pilit pa rin ni Gunwo na labanan si Bam na minsang nakatalo sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, bumuti na ang lakas ng kanang kamay ni Gunwo. Kaya sa isang suntok lang ay nagawa niyang pabagsakin si Bam. Na-knockout si Bam ni Gunwo, at ganoon din si Wu Jin, na nagawang talunin ang boss ng gangster. Pagkatapos ay tinanong ni Gunwo at Wu Jin ang pinuno ng gang. Sa ilang pananakot at pagpapahirap, sa wakas ay sinabi niya sa kanila kung nasaan si Oinmak. Pagkatapos ay sumugod sila sa isang fish farm upang iligtas si Oinmak, at hiniling din ni Gunwo ang tulong ni Gangyong para salakayin ang lugar. Si Gangyong, na hindi pa natatanto ang pagtataksil ng kanyang subordinate na si Jaemin, ay humiling sa kanya na magpadala ng tulong kay Gunwo, at syempre si Jaemin ay nagulat kay Kim Mayong-hil, kaya umalis siya kaagad sa lugar. Walang bunga ang mga pagsisikap ni Gunwo at Wu Jin na mahanap si Oinmak. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Oinmak, walang tao, at hinala ni Gangyong na may leak ang impormasyon tungkol sa raid. Samantala, dinala ni Guangmo si Bam sa isang bakanteng bodega para magukay ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng ginto ni Mr. Choi na ninakaw ni Kim Mayong-hil. Gayunpaman, hindi biro ang katapatan ni Bam sa kanyang amo, kinakagat pa niya ang sarili niyang dila para magpakamatay, at nagpanik si Gunwo. Tumawag si Gunwo ng ambulansya, ayaw niyang mawala ang buhay ng isang tao para lang sa plano nila. Kinabukasan, muntik ng malason si Gangyong nang uminom siya ng kape sa paborito niyang coffee. Tila, nagpadala si Kim Mayong-hil ng isang tao upang magpanggap bilang isang waiter upang lagyan ng lason ang inumin ni Gangyon. Iniluwa ni Gangyong ang inuming na inom niya sa pamamagitan ng paglunok ng asin. Ang parehong takot ay naranasan din ng isang detective at cyber team na dating itinalaga ni Gangyong para i-hack ang cellphone ni Kim Mayong-hil. Binalaan ni Kim Mayong-hil sina Gunwo at Wu Jin na itigil ang lahat ng kanilang mga plano kung nais nilang iligtas si Oinmak. Inutusan sila ni Mayong-hil na pumunta sa fish farm mamayang gabi. Ang kalungkutan ni Gunwo sa hindi niya mailigtas si Oinmak, at kung kaya ba niyang manalo sa laban at hindi na niya makontak si Gangyong. Nang makita si Gunwo na nababalot ng kalungkutan at pagdududa, sinubukan ni Wu Jin na hikayatin ang kanyang kaibigan na huwag sumuko. Hindi pala kasing galing ng inaakala ni Gunwo ang mga upahang tulisan ni Mayong-hil, kahit walang armas, nagawa nilang matalo lahat ng kalaban nila. Nang makita ni Damin si Kim Mayong-hil na malapit ng saktan ang kanyang lolo, mabilis niyang binaril si Mayong-hil sa dibdib, kaya nagpa siya itong tumakas. Bagamat nabigo silang mahuli si Kim Mayong-hil, gumaan ang loob ng lahat na naiuwi nila ng ligtas si Oinmak. Pinakilos ni Gangyong ang isang pinagsamang pangkat upang hanapin si Kim Mayong-hil. Inaresto rin nila ang mga kasabwat ni Mayong-hil, kabilang si Teniente Jaemin. Ininspeksyon din ang fish farm, dahil pinaniniwalaang ito ang locus yung ginamit ni Mayong-hil para patayin ang kanyang mga kaaway. Bagamat si Kim Mayong-hil ay idineklara ng pulisya na isang wanted na lalaki, hindi pa rin mapalagay loob ni Hong Minbam. Nag-alok sina Gunwo at Wu Jin na tulungan si Hong Minbam na mahanap si Kim Mayong-hil. Hindi sila pumayag na malayang gumala si Kim Mayong-hil dala ang pera ni Mr. Choi. Naging totoo ang hula ni Gunwo tungkol sa planong pagtakas ni Kim Mayong-hil. Si Junmin, na loyal pa rin kay Kim Mayong-hil, ay nakita isang araw na bumili ng container truck na gagamitin para ilipat ang lahat ng ninakaw na ginto ni Kim Mayong-hil. Pagkatapos ay tinawagan ni Gunwo si Jang Do at sinubukan siyang makipagtulungan dahil siya lang ang nakakaalam kung saan tatakas si Kim Mayong-hil. Gayunpaman, humingi si Jang Do ng 1 bilyong won bilang kapalit para sa mahalagang impormasyong ito. Dahil walang pera, walang choice si Gunwo kundi humingi ng tulong kay Hong Minbam. Samantala, sa ibang lugar, naghahanda si Kim Mayong-hil na ipuslit ang kanyang ginto sa Vietnam. Matapos matanggap ang bayad na hiniling niya kay Gunwo, binigyan ni Jang Do si Gunwo ng impormasyon tungkol sa pangalan ng barko, numero ng container, at oras ng pag-alis ni Kim Mayong-hil. Batay sa impormasyong ito, nakuha ni Gunwo at Wu Jin na si Mayong-hil ay nasa isang barko. Hinabol niya si Kim Mayong-hil, na sinubukang magtago sa mga container. Nagkaroon ng matinding away ang dalawa. Kinailangang aminin ni Kim Mayong-hil na mas malakas si Gunwo kaysa sa kanya. Matapos ibagsak si Mayong-hil, sinabi ni Gunwo na hahayaan niyang mabuhay si Kim Mayong-hil hanggat hindi na siya makakatuntong muli sa Korea. Samantala, sa kabilang panig ng barko, nagawa ni Wu Jin na i-immobilize si Junmin gamit ang taser gun. Noong una,
pilit niyang pinatumba si Bam, na paulit-ulit, at sa huli, nagawa ni Woo Jin na manalo laban kay Bam. Matapos patumbahin ang lahat ng kanilang mga kalaban, nangako sina Gunwoo at Woo Jin na babalik sa dati nilang buhay bilang mga boksingero. Nang malapit na ang umaga, nakahanap sila ng isang lalagyan na puno ng daan-daang piraso ng purong ginto. Nakuha rin nila ang cellphone ni Kim Mayong-hil at naibigay sa mga awtoridad. Sa wakas natapos na ang paghihirap ni Hong Min Bam. Matapos nilang suriin at bilangin ang ginto ni Mr. Choi na ninakaw ni Kim Mayong-hil, laking gulat nila na ang ginto ay nagkakahalaga ng higit sa $80 bilyon. Bagamat batay na ang may-ari ay walang tagapagmana, walang intensyon sina Gunwoo at Woo Jin na ariin ang ginto. Umaasa sila na si Hong Min Bam, bilang may-ari ng construction company, ay makapagpatayo ng hospital para makatulong sa mahihirap. Dito, sumang-ayon si Hong Min Bam, handa pa siyang maghanap ng karagdagang pondo. Pagkatapos ay binigyan niya ng tig-2 gold bars sina Gunwoo at Woo Jin bilang pasasalamat sa kanilang pakikibaka. Natitiyak ni Hong Min Bam na kung nabubuhay pa si Mr. Choi ganoon din ang gagawin niya. Sa wakas ay natupad ang mga pangarap ni Mr. Choi, salamat sa katapatan at pakikibaka ni Gunwoo at Woo Jin. Sa pagtatapos ng series pinuntahan ni Gunwoo ang kanyang ina sa ampunan. Masaya na silang namumuhay. Salamat sa panonood kaibigan.